Lagi yung sinasabi yan na gusto niya magpulis. Di ko rin alam kung bakit. Basta ito gusto Sa niya. Facebook, ang sinasabi nila, hero daw siya. Paano magiging hero yung mamamatay tao? Tusan po siya bumili ng sigarilyo. Yung nangyari po, pinagbaril-baril na po sila sa pulis. Mamakaawa na po siya, nasasama po siya. Pero sinusuntok pa rin po siya ng mga pulis. Pinasok nila doon sa iskineka, pinagbabaril There's no nila. perfect operations. Sometimes shit happens. Ako si Randy De Los Santos, pamangkin ko si Kian De Los Santos, pinatay ng mga pulis noong August 16, 2007. Nagmakaawa bago binaril. Ganito isinalaysay ng isang testigo ang narinig niya sa 17 years old na si Kian De Los Santos. Ilang segundo bago ito binaril ng mga pulis. Pagkaspa dugo kung saan napatay ng mga pulis ang 17 anyos na si Kian Lloyd De Los Santos. They've received a few reports, intelligence reports, na one Kian De Los Santos nga is involved in illegal drugs. Particularly na siya ang isang runner. No? Si Kian kasi parang anak ko na din yan dahil nga yung mama niya ay nag-iibang bansa. So halos isang bahay lang din naman kami. Dahil may tindahan din sila, laging bantayan, no? Hindi yan yung bata na gala ng gala pag walang ginagawa o naglalaro ng basketball, typical na gano'n, hindi. Kasi kailangan nila magbantay ng kanilang tindahan para may pagkunan sila ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Ang hindi ko makakalimutan sa batang yan, yung laging, yung, alam mo yung nakaupo ka, tapos aabay sa likuran mo, aakap yan dito ko, tapos bubulong sa tenga ko. So automatic yun na may ire-request siya, maglalambing siya, may pabibili siya. Normal na ganong bata na kahit na sa edad niyang yon na siya ay teenager na, hindi nawawala yun. Lagi niya sinasabi yan na gusto niya magpulis. Di ko rin alam kung bakit. Basta ito gusto niya. Kasi si Kian may pangarap eh. Inalisan yun eh. Ang CCTV footage na ito ang patunay ng pamilya ni Kian De Los Santos na nahuli pa ng mga pulis ang 17 anyos na binatilyo bago natagpo ang patay. Galing ako ng trabaho noon. Tapos binati ko pa siya, dumaan ako sa tindahan nila. So typical na kwento, sabi ko, nak, pahinga na ako, maaga ako matutulog dahil pagod ako sa trabaho. Nangyari noon, mga around 9 o 10, may kumakatok na sa akin sa pintuan namin. Sinasabi na nakita doon nila si Kian na bit-bit nung may bit-bit mga lalaki doon sa court. So nag-base ako, sabi ko sa misis ko, dyan lang kayo sa loob, huwag kayo lalabas. Alis ako, punta ako ng barangay, chinek ko kung meron bang na-detain na si Kian doon sa barangay kasi sinasabi, may binitbit niya. So nung chinek ko doon sa pinakamalapit na presinto, sabi wala daw. So nung bumalik ako sa bahay, tuliro na isip ko, kinakabahan ako. Ang dami ng tao sumalubong sa amin. Kasama ko yung katatay ng Pia. Inakap ako ng isa. Tol, huwag ka mabibigla. Makikita ninyo yung tama ng bala niya. Kanina binalikan namin. Nakaluhod siya eh. Alam mo, parang pitos na bata sa tiyan ng nanay. Nakaganon siya eh. So yung kapatid ko, nahimatay na yung tatay. Yung nanay ko, ganon din. Ang aking tatay. Binabalikan ko yung emosyon ko. Di ko alam, pero kailangan ko magpakatatag eh. Loob mo ko na. Huwag kailangan lakasan ko yung loob ko. All in all, we have 5 gunshot wounds consisting of 3 entry wounds and 2 exit wounds. Pero nakita namin doon, 3 yung entry wounds, ano? Opo, Senator. Pero 2 lang yung exit eh. Opo, 2 po. Paano nangyari yun? May naiwan sa katawan. Kung yung bata ho ay nakahiga ho, no? Opo. Paano po ginawa? Yung ulo po ay nakaganito and then yung baril po ay dito. Ang distance po ay near contact distance. Ibig sabihin po malapit na malapit po yung baril. Ang hindi lang mawala sa isip ko yung sinabi ng isang witness na nakarinig na si Kian ay nagmamakaawa bilang isang estudyante. Sir, mahawa na po kayo. May exam pa po ako bukas. Kinabukasan, natuloy ang exam ng Our Lady of Lourdes, kung saan siya nag-aaral.
kung saan si Kian ay nakaupo, nilagyan siya ng answering sheet ng kanyang teacher. At habang nag-e-exam sila, tumutulo ang luha ng teacher at ng mga kaklase niya. Evil, that's how I would simply describe the 6 years of Rodrigo Duterte's war on drugs. How it started was, and the effect of the drug war was something that's so not only depressing, but even dehumanizing. Particularly, ang pinatay ay mga breadwinners. Iniwan ang mga nanay na balisa, sugatan, at walang muang kung paano ipagpapatuloy ang buhay na iniwan ng war on drugs ni Duterte. So doon ko naisip na on a minimum, these people need healing. And that's why we started a program called Program Paghilom. Ang estilo ni Duterte, hindi mo siya pwede kontrahin. Hindi mo siya pwedeng salungatin. Lalong higit, hindi ka pwedeng lumaban at magpahayag ng kritisismo sa kanya. Yung kay Kian, alam niya naman siguro yun na tinaguriang, binansagan, at sinabihan drug lord, pero nung mga umaga na nagdadala ko ng almusal para sa pamilya at sabay-sabay kami kumakain, nakita ko, nakapansin sa akin yung lumang electric fan nila na walang takip, tapos may pisi na nakatali doon sa makina niya at sa base para hindi bumaksak. Sabi ko, ito ba yung drug lord? Talagang ganun kasagrado yung salita ng presidente nung una na, ito drug lord yan. O, dinagsa sila, pinatay. Pero bakit si Kian? Kaya kami dito sa program Paghilom ay hindi kami natigil para ikatawanin o i-represent yung mga pamilya na lalo tigit yung mga napatay noong panahon ng gera kontra droga. Lakasan nila yung loob nila. Lumabas sila, magkwento sila. Ako si DJ Acopio. Di bali, anak ko si Micah. Gitna siya sa magkakapatid. 3 taong gulang siya na mangyari yan. May babalik ba yung buhay ng 3 taon kong gulang na anak? Doon ako nasaktan sa human shield. Yung anak ko lang po gusto makapag-aral pero hindi po nabigyan ng pagkakataon. Si Micah, kasi siya yung pinaka bright sa kanilang magkakapatid. May time na pag kumakain kami, nagmamadali siyang uminom. Tapos, tatakbo agad siya sa rep, kukuha siya ng tubig namin ng papa niya. Kasi malaki yung baso namin para sa amin. Napaka-maasikaso, mabait. May hilig lang talaga siya mag 7-Eleven. Ang tawag niya 7-Eleven, 7-2. Kasi dalawa daw ganyan. Mahilig din sa makiangkas ba sa papa niya, sa akin. Gusto niya daw tumulad sa papa niya. Pero pulis ang gusto niya. Lagi pa siyang naka-jersey. Tapos nakita niya yung pulis na yun. Sinuot niya. Tapos pinicturean siya ng papa niya.
sa kanya yung cup, tapos pinaganon siya. Kanino po ba siya malapit na magulang? O kaya sa mga kapatid niya? Mas ano kasi siya sa papa niya. Papa talaga. Ginamit ba ng human shield ng sariling ama? Yan ayon sa pulisya dahilan kung ba't nasawi ang isang batang 3 taong gulang. Patay ang isang batang 3 taong gulang matapos mabaril sa buy-bust operation sa Rodriguez, Rizal. Initial reports say Olpina used the child as a human shield, but the child's mother denies this. Sana ito na po ang huli na magiging biktima ng drug war po na to. Kasi nga nangyari maaga eh. Parang pa 5:30, mag-6 yun. Binabasag niya rin jealousy namin na bintana. Armalite yung gamit, yung baba niya. Ako unang nagising nun. Pagbaba ko sa hagdan. Tapos tinanong ko, ano yan, sino yan? Papasigaw. Tapos walang sumagot. Kasi sinabi ko sa partner ko na may nagbabasag ng jealousy sa baba. Nakaitim na jacket. May mga nakamask cap, tapos may hawak na baril na nakatutok sa bahay na ganyan. Ayun pa lang, kinabahan na ako. Nawala na ako sa kasi nervyosa ako. Tapos sabi niya sa akin, mga mukhang raid ata to. Nag-try siya na tumakas. Binuksan ulit namin yung sa jealousy ba. Binuksan niya. Sumunod yung mga bata. Naalimpungatan din si Micah. Sumunod din. Mabilis na pangyayari, nabuksan nila yung bahay, yung pinto. Umakyat sila, tinanong sila nung mga pulis na may lalaki daw ba sa taas. Sumagot yung anak niya na wala po. Nung namutok, hindi naman kita nung pulis natin kung may bata o wala. Unang putok, natamaan agad yung anak ko. Sanip siya, tagos dito. Sumigaw na asawa. Tanginin nyo! At namaan yun yung anak ko, magpapakamatay na rin ako. Eh, nagkatarantahan na kasi may baril din yung kinakasama ko. Dahil siya po ay ex-army. Lumaban siya. Inaabot na nung Renato, ng kinakasama ko, yung anak niya. Ang ginawa ng polis, binaril siya. Nasa babong sila. Nadulas daw siya kasi binaril eh. Nadulas. Talaga i-secure mo lahat ng walang collateral damage talaga. Pero sabi ko, imperfect world tayo. Hindi mo gusto mong mangyari na ganun. Pero shit happens. Nalaglag silang mag-ama. Eto yung anak ko, eto papa niya. Yakap-yakap pa niya. Kaya yung sinasabi nila na human shield, hindi totoo. We got information from an autopsy by Dr. Raquel Fortun regarding this incident. Most of the bullets which got to Micah went through, galing sa baba, paakyat. So, hindi harapan. Ang teorya niya, kung human shield so you have two stories. Human shield ba si Micah? O nakaladkad lang, parang ganon. Kung human shield ang sinasabi niya, it would be more appropriate na parang pag ganun yung mga tama ng bala kasi shield ka eh. Ginagamit ka ng tatay para hindi tumama sa kanya. Problema dito, pababa, ibig sabihin may mga pulis na nagpatama sa bubong, paakyat, nang malamang hindi nakikita yung bata. Hindi siya consistent dun sa depensa ng pulis na pinapatamaan nila yung tatay at tinamaan yung bata. Parang ganon. Hindi alam ng mga pulis kung sinong binabaril nila at that point. Pinaulanan lang talaga nila ng bala yung buong bahay. Noon kasi madali akong mabilog ang ulo ko eh. Pag sinabi nila sa akin, natutulungan kita para magkaroon ng hostisya ang anak mo. Sige, perma ako. Sumama ako sa Laguna para maanuhan yun, makasuhan yung mga pulis eme. Hanggang ngayon, nakalaya, nasa serbisyo. Kaya walang nanagot. No excuses
no apology. If I go to hell, so be it. Yung kota na yun lang ba yung presyo ng anak ko? Makikita natin na hindi pa rin nagpapantay ang karapatang pantao, ang hustisya ng mahirap sa may kaya. At doon sa Senate, sinabi niya, kung mabibigyan para uli siya ng pagkakataon, dodoblehin niya. Teka, nakakatakot yun. Di ba? Pero gusto ko rin bigyan pansin yung sinasabi ko kanina na yung mga nadamay, hindi sila pinatay, pero nasaksihan nila yung pagpatay. At yun yung pilit natin binibigyan ng paghilom ngayon. Maalala siya bilang isang bata na normal na bata na kabataang Pilipino na nangangarap at mabuting residente ng Pilipinas. Bukod dun sa the youngest victim of drug war, Maalala si Kian na nagkaroon ng malawakang patayan sa Pilipinas. Maalala si Kian bilang mukha at nagbunot sa mga mata ng publiko na merong extrajudicial killing. pangarap niya, di ba, maging polis. Pero polis din po pala yung papatay sa kanya. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Lagi kong pinagdarasal, anak, na dalawin mo ko sa aking panaginip. Sobrang miss na kita. Hanggang ngayon tinatanong ko ang Diyos, bakit kinuha ka niya? Hanggang 3 taon ka lang ba niya pinahiram? Alam mo kung gaano ako nangungulila sa'yo. Patawad kung hanggang ngayon wala pa din hustisya. Toto'y bilisan mo ang takbo. Ilaga ng mga bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumanon ka, tumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Toto'y makinig ka, huwag nang magpagabi. Baka pagkamalan pa kumandusay dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang punot dulo ng di matapos-tapos na kaguluhang ito? Hindi pula't dilaw ang tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan,
buhay para lang sa mayaman. Habang may tagsulok at sila nasa tuktok, hindi matatapos itong